Pagbati po mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog. Rekta na tayo. Bigyan nga natin ng reaksyon nitong si Pinky Lacson. Si Nanay Pinky Lacson na akala mo'y isang manggagaway. Alam niyo yung manggagaway? Mangkukulam yata yun mga kababayan. Kung ano-ano ang sinasabi nito, hindi tinitigilan si Senator Marcoleta noong nakaraan na meron na naman siyang patutsyada. Tungkol doon sa sinasabi niyang mahirap magkawarant, baka magkasakit. Ngayon na naman, ito na naman. It's a miracle. Naka-wheelchair, pumasok, breastwalk, lumabas. Alam mo, anti-Pinky Lacson na akala mo'y isang manggagaway o mangkukulam, nakakulong na nga yung tao kung ano-ano pa ang sinasabi mo. Sana lang, hindi dumating yung panahon at pagkakataon na ikaw man ay sumakay o ilagay nila sa wheelchair o baka mas malala pa ang pagsasakyan sa'yo. Yun ang nakakalungkot. Kaya wag mong lalait-laitin at pagsasabi-sabihan ng ganito si Senator Marcoleta. Sapagkat si Senator Marcoleta ay masasabi nating may edad na. At saka, Lola Pinky, yan ay protocol ng mga hospital. Pagka ikaw ay pumupunta sa hospital, kahit na malakas ka, kahit nakakatakbo ka pa, nakakalakad, kapag nandun ka sa hospital, ang pasyente talagang isinasakay nila yan sa wheelchair. Pagkatapos dadalhin nila kung saan nila gustong dalhin. Yan ang SOP nila kasi na-experience ko yan. Akala mo naman, wala, hindi mo ba alam na ganun ang protocol ng ospital? Sana lang, sabi ko nga, sana lang. Huwag dumating yung pagkakataon na ikaw ay dadalhin o isasakay sa wheelchair o mas malala pa sa wheelchair. Baka hindi ko naman sinasabing puninarya, wala akong sinasabing ganun. Baka maisakay ka pa sa yung nakahiga, mga kababayan. Wag naman sana. Tigilan mo na si Senator Marcoleta. Ang gawin nyo, ikaw, Lola Pinky Lacson, ang pinakamabuting gawin nyo siguro, pag-usapan ninyo ng mga kasamahan mo sa majority, na mag-imbestiga na kayo tungkol sa flood control. Kasi yan ang gustong hinihintay at gustong malaman ng mga Pilipino. Yung mapanagot yung mga nagnakaw sa kabangyaman ng ating bansa. Wag nyo nang pagtakpan. Kaya galit na galit sa inyo yung mga taong bayan dahil dyan, pinagtatakpan nyo kasi yan. Yung mga nangyayari dyan, yung investigasyon sa flood control. Ayaw nyong lumabas ang katotohanan. Kaya pinakulong nyo si Senator Marcoleta at ang kanyang mga kasamahan na nagsusulong ng katarungan, katwiran at hustisya. Senator Ping Lacson o Lola Ping Lacson, dapat pala Lola ang para ka kasing manggagaway . Parang ang pagkakaalam ko yung manggagaway, mangkukulam yun . Parang gano'n. Lagi mo nga hindi ka naman inaano ni Senator Marcoleta, hindi ka naman pinagtutuunan ng pansin dahil sa kapag ka ikaw naman ay nung panahon na nandun kayo sa plenaryo, tumatakas ka sa tuwing gusto kang tanungin ni Senator Marcoleta, nagmamagaling ka, pagka tatanungin ka, ayaw mong patanong. Pag tumayo si Senator Marcoleta, umaalis ka, lumalayas ka. Kasi nga, mga kababayan, napansin ko lang ito nabobobo kasi itong si Senator Ping Lacson. Pansin ko lang to obserbasyon ko lang. Nabobobo kasi si Senator Ping Lacson sa tuwing magkaharap sila ni Senator Marcoleta. Para bang bumabagsak yung niya dahil sa si Senator Marcoleta po kasi, mga kababayan, pag nagsalita yan, puro may basihan, mga batas ang sinasaligan niyan.
sinasandalan, puro sa batas. Itong sila Ping Lacson at ang kanyang mga kasamaan, mahilig ito sa bend the law. Gusto nilang i-bend the law, gusto nilang i-bend ang batas. Kaya siguro ganyan, na galit sila kay Senator Marcoleta kasi si Senator Marcoleta talaga, ang gusto niya talaga mapanagot yung mga nagsamantala sa kabangyaman. Ang gusto niya talaga ay magkaroon ng katarungan ang mga Pilipino na ninakawan. Pero itong mga ito, sa halip na magsalita ka ng ganyan na ikaw para kang mangkukulam, Senator Ping Lacson, yun ang dapat nyong gawin. Mag-imbestiga na lang kayo, hindi yung kung ano-anong sinasabi mo para kang asla ka lang bakit nga ang agdigdigos ti makabulan. Nga kasla ka lang bakit nga di na mo ti agsagay sa tibuk na. Kasla ka lang bakit nga ngagkaw-kaw-kaw. Lakala bakit nagkabawan ti aramida nga sao kala sao. Di ka pala gansilyo, di ka pala ka maturog nga nanayong kuman, tanong ka makariingan. Yan mga kababayan iwanan na nga natin yan kung baka kung ano pa. Ito naman, itong mga sinungaling na ito, may mga sinungaling po kasi na dumidiskarte. Sinasabing, ito. Ayan. Ito, mayroong kasing page na pinangalan ng President Ferdinand. Hindi ko alam yung karugtong yan Pero ito kasi ay page na ito ang pinopost niyo. Net25. Gaano ka kabayas? Habang ang ABS-CBN todo balita sa lahat ng city na binaha. Kayo, wala ni isang balita na baha sa Davao. INC, ano na nangyari sa inyo? Parang SMNI na kayo. Anong walang binabalitang baha? Itong mga sinasabi mo dito, ayaw nilang magbalita ng flood control. Yan ang totoo, yung mga istasyon na yan. Pero yung sinasabi ng page na ito, nakakaya ito, binibigyan nyo lang ng, pangalan pa naman ng presidente ginamit nyo rito sa page na ito, puro kasinungalingan yung mga sinasabi nyo rito. Anong katunayang kasinungalingan yan? Totoo ba na walang ibinabalita ang Net25 tungkol dyan sa baha sa Davao? Ito, yan Ito ay ipinalabas noong July 13 sa Net25 News and Information sa programang Saganang Mamamayan. Ayan. Saang lugar yan? Tibungko, Davao City. Ayan, ibinalita yan. Baka na, picturean nyo lang yan. Ito, panoorin mo ito. Yung mga admin ng page na yan, nakakahiya kayo. Presidente pa naman, pangalan pa naman ng presidente, ginagamit nyo yan. Diyan, hindi na kayo nahiya. Ito At ngayong araw, mas matindi po Pakinggan ang natin. baha. Unahin ho natin dyan sa Negros Occidental. Alam mo ba na yung kalsada dyan daw ho sa barangay Ayungon, Valladolid. Valladolid yan, Negros Occidental. Ayan, hindi nakikita nyo ba? Mahina. Lakihan mo nga yung screen na yan. Mabuti pa yung Yan. tricycle Ayan, driver, alam na Oo. May karsada niya. Akala ko kung bago ka dyan, akala mo ilog Hindi mo na makikita kung... Oho. Ayan daw ho, dahil walang maayos na drainage system. Kaya sa halip na yung tubig ay dumaloy, ayun, naipon sa kalsada at mga bahay. Oho. Talaga naman, Eto pa ang matindi dyan. Negros yan, Sino kayang Occidental. congressman dyan? Negros Kasi lang yan, mo Negros. tatanungin, Sino kayang... Manood congressman? kayo. Kayong mga Kasi nasa huwag niyong page na pabayaan ito, yung constituent nyo yan. Ayun na nga, Yan ang dapat na inaalala ninyo. Oho. Sa Alcantara, Puro Romblon. nga baha ang ibinabalita Eto mas nila, matindi. Oho. Kanina parang ilog. Ito naman parang dagat, Jen. Oh? Baka naman talagang dagat yan, Ay, di ba? hindi. Iyan po ay sa barangay Guiob, Alcantara, Romblon. Romblon naman yan. Kayang Alcantara. Romblon, yun ang, puro isla yan middle Mula initial yan natin. July 11, yan na po ang sitwasyon dyan sa Alcantara. Ilang video dyan, nakakatakot Yung, Ganon? yung nagpa-flash flood, yung mabilis yung agos ng tubig. Grabe, Talagang puro lumakas baha. Oho. Oo. Romblon din?
Romblon. Oh. At maging sa Davao City, Ayan sa na. Tibungko, Davao City, Tibungko, Davao July City 10, ha. biglang bumaha naman sa highway. Ayan. Ayan, ang laki. Ang laki ng tubig. Hanggang tuhod ang taas ng tubig at maraming na-stranded. Di, baka sabihin, hindi, naku, hindi ba distrito na yan, Kong Pulong? Adyan nga. Di ba? Oo, wala tayong pinapanigan dito. Ay, oo. Narinig nyo? Wala tayong pinapanigan dito kahit sino pa. Pagka mayroong mga ganyang problema, ibinabalita po yan ng Net25 kahit sino pa. Kahit ano pa o kahit saan pa. Basta may bumaha, dapat tanungin natin, anong nangyari? Bakit biglang bumaha? Wala bang project dyan ng flood control, Oo. Kong Pulong? Pero sabi nila, Oh, humupat. tinawagan pa ng pansin si Kong Pulong Duterte. Wala ba anyang project dyan ng flood control? Kaya sinungaling ito Itong President Ferdinand, hindi ko alam kasi yung katuloy niyan yung admin ng page na ito na nagpapakalat ng fake news mga kababayan, i-report nyo nga po ito at magtanda. Din daw yan after several hours. Mabilis naman daw Oo, humapa. pero kahit na, di ba? Ay, yun na nga. Oo, dapat hindi bumabaha ng ganyang katindi. Kasi Pati mga nakaperwisyo bata, ka na niyan di ba? Oo. Oo. Baka naman kasi dalawang distrito, baka naman nagkamali tayo, no, ha? Dahil yung Tibungko, baka naman sino kaya ang representative? Kasi dalawa yan, si Pulong at saka meron pa isang congressman Dalawang distrito, baka naman sabihin, hindi ko distrito yan Baka Duterte din yun. Hindi ko lang naman. alam. Ano, ha? Ganun ba? Anyway, ganun pa man. Ayan. Oo, kahit sino man. Kasi wala naman tayong ano dito. Kahit sino. May paratang din sa kanya dati na mayroon wala daw, tayong 51 pinapanigan. billion naman daw na flood control projects. Wala tayong personal. Yan, oo. Kung Sa meron atin, baha, may baha. Di ba? Yan, oo. Hindi katulad nung iba na sinasabi, ba't hindi nyo binabalita ito? Oho. Yung ibang channel, yun. Totoo yun, yung ibang channel hindi nila binabalita lalo na yung mga usapin sa flood control pag nanakaw, yung mga involved ay mga bossing nila, hindi nila ibabalita yan. Namimili. Yan, oo. 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 Diyan naman sa Iloilo, Ayan, tapos na tayo dyan mga kababayan. Anong kaya namin ipinapanood dito? Kasi nga, para sagutin itong kasinungalingan na ipinapakalat ng President Ferdinand na ito, hindi ko alam kung ano yung kadugtong o karugtong ng page na ito mga kababayan, mag-iingat po kayo sa mga nagpapakalat po ng mga fake news mga kababayan ha. Huwag kayong maniniwala kaagad. Nakita nyo naman. Puro baha nga ang ibinabalita ng Net25 Sa kakabalita ng Net25 ng puro baha, miski kami dito sa loob ng bahay, binahana dahil sa kapapanood namin ng puro baha na, mga kababayan. Ganun ang pagbabalita ng Net25. Mga kababayan ha? Joke lang yun, yung nabaha kami, wala yun. Kaya yun mga kababayan yan, gumagawa na po ang langit ng paraan para nang sa ganun, lalong mabunyag yung tungkol dyan sa pagnanakaw sa flood control, lalong mahayag yung mga ginawa ng mga taong ito na hindi nila inayos at ayaw nilang paimbestigahan. Ang langit na mismo ang nag-iimbestiga mga kababayan. Nakita nyo ba, sunod-sunod, konting ulan lang baha na? Yan, investigasyon yan. Ipinapakita niya yung tunay na nangyayari para mamulat itong mga politikong ito na nagtatakip sa katotohanan, ayaw nilang lumabas ang katotohanan ng katwiran, katarungan laban dito sa mga nagnakaw ng kaban ng yaman ng ating bansa. Yun lang mga kababayan, binigyan lang namin ng reaksyon ito at meron po kasi tayong pupuntahan. Hanggang dito na lang po at salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating munting programa. Maraming salamat po sa inyong panonood.